tawagan na tuta ni Martin. Sakit sa akin, sir. Hindi. If you go down, everybody goes down. The institution goes down. Sinong tanga na magkuku tapos i-announce tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Nako, nagkasuguran pala dyan sa Senado kagabi mga kabisdak pagkatapos po ng konfrontasyon ng mga minority bloc laban po dito sa Senate President na nanggagaling sa Iskol Bocol na si Tito Tuta Soto. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Pagkatapos po ng banatan, kumprontahan, ay nagkasuguran sa plenaryo. Sumugod po si Senator Ronald Bato de la Rosa, Marcolita, dito kay Tito Soto. Dahil ayon kay Tito Soto, nasaktan di umano siya sa Itbulaga remarks ni Senator Bato de la Rosa. At pakinggan rin po natin ang banatan na nanggagaling at nag-aaral sa pagkaabogasiya, Law School versus Iskol Bukol. Sino kaya ang may paninindigan? Sino kaya ang tumama? Bahala po tayo mga kabisdak maghusga dito dahil si Senador Alan Peter Cayetano nagmistulang nagiging ginawang tanga itong si Tuta Soto. Aba ako, sa akin, mas maniniwala po ako sa abogado kaysa abogago. Kaya pakinggan mo muna natin, sumagot si Tito Soto no? Pagkatapos binanatan ng minority bloc, bumaba si Tito Soto dyan sa kanyang trono bilang isang tuta ni Tambaluslos at sumagot sa minority bloc. Nagpalusot narito pakinggan mo natin. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No? But let me just try to explain some of the points that were raised that, to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that I am, the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview Uy! Kukunti pa nga yun Pero Lol! Marami pa daw siyang interview, kukunti pa lang daw. Marami pa siyang interview sa mga bayarang media para sirain ang minority. Lolo Kasuto. Anong mali na pagkakaintindi ng mga tao sa'yo? Jesus ko, huwag ka nang lumusot, Iskol Bocol. Tuloy, tuloy. Whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. Uy! In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No? But when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga diskayas, ang feeling ko, incomplete ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice. Kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 sila number one contractor, 2016 to 2022 Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So tanga ka. Huli ka sa bibig mo. So kaya nag-umerintado ka kasi hindi kasama sa kay Diskaya
sworn statement yung 2016 to 2022 dahil ayon sa kanya, number 1 contractor daw ang Diskaya sa panahon ni Digong. Bakit 2016? Nag-umpisa sa panahon ni Panot, panahon ho ninyo. Mas maraming kontrata. Alam mo, Tito Soto, style mo bulok. Nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Alam mo naman, ang isda, nahuhuli talaga sa bibig. So, maliwanag na ang kagustuhan po ninyo ay daliin yung Duterte admin. Isinabi nga ho ni Diskaya wala namang nanghihingi doon sa panahon ni Duterte kasi nagpapamidya ako. Oh, yung mga nanghihingi, pinapamidya ko agad kaya hindi natutuloy. At, huy, Tito Soto, bugok ka, school bukol. Sa panahon ni Tatay Digong, walang ghost projects. Bakit isasama ni Diskaya noong 2016 to 2022, wala nga problema. Pagdating sa korupsyon, walang ghost projects. Kung meron, ang dami yung mga media, bakit walang nagsasabi na may ghost projects? Di ba ho? Ang isyo kasi, Tito Soto, bugok ka, ay yung 2022 to 2025, sa panahon ni Bongbong Marcos. Yan yung issue dyan. Dahil yung flood control projects under Marcos admin, 1.2 trillion pesos. At ang pamilyang Diskaya nakakuha ng 31 billion pesos na kontrata. Sa flood control pa lang yan. Paano na yung ibang kontrata? School bukol. Oh. Bakit mo isasama ang Duterte? Kasi nga, yun yung kagustuhan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Kaya yung independent commission ni Bongbong, putang na, duda ko dyan. Ang tinutumbok nila ay ang Duterte admin. Ang tatanga naman ng mga Pilipino, pag maniwala tayo dito sa mga tepaklong na ito, puro panluloko, puro pambubudol, puro kasinungalingan yung pinanggagawa. Mambihira. Ganito kayo walang kwenta. Ba't tayo gagawa ng butas sa 2016 to 2022? Wala kang butas na makikita. Ang pinoproblema ng taong bayan ngayong 2022, 2025, na umabot na pala sa 1,000 flood control projects, na mga multo lahat, ghost projects, meron man substandards. Idadali nyo yung mga Duterte. So ito na maliwanag pa sa sikat ng araw. Sogo ka ng demonyetong tambaloslos na ang hangarin ay siraan ang Duterte admin. O paano na? Huli ka na. You cannot blame me if I do not want to immediately do that, no? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could be had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yon sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun Ano? Now, ano yung public? Nagtuturo ngayon. Mga publiko daw nagsasabing gimmick. Big gimmick yung ginagawa ng minority black. Ang tangingot mo. Kung may gumagawa ng gimmick ngayon, ikaw, tuta suto na tawag sa'yo, hindi na tito. Ikaw yung gumigimik ngayon. Tuloy. As far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan Tanga mo! Bakit ginagawa mo pang tanga ang mga minority black? Ano sila? Ngayon lang ipinanganak? Putya! Nagsalita ka dyan, alam mo na kung sinong pinatamaan mo, Blue Ribbon Committee, Senador Marcolita. Yan ang banat mo Pinapalabas mo na dinudoktor
ng Blue Ribbon Committee yung sworn statement ni Diskaya. Tapos ngayon, kinorner ka, binira ka, tumatanggi ka, wala daw pinangalanan, ang tangingot mo naman. Utsang ina, pang-itbulaga lang talaga to. Hindi yan matanggap-tanggap namin. Hindi yan matanggap-tanggap ng minority bloc. Ikaw, Senate President ka, magpasaring ka, tapos ngayon, pumapalag yung pinasaringan mo. O ngayon, hugas kamay, wala akong pinangalanan, ang tanga mo naman. Oh, huwag ka na lang magpasaring kung ikaw ay takot, kumprontahin ng pinapasaringan mo. Eh may pinatamaan ka. Sino pinatamaan mo? Si Romualdez? Alangan naman si Romualdez. Ang pinatamaan mo naman, halatang halata, si Senador Marcolita. Grabe, no? School Bukol University talaga. Tuloy, oh. Diba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro Uy! or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he's not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, sa kanila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Ang masama kasi doon, Tito Soto, pinapalabas mo na mas magaling ang hindi abogado kaysa abogado. Yun yung masama doon. Na para bang sinabi mo, magaling si Lacson kaysa na hindi abogado, kaysa kay Marcolita na abogado. Yun yung masama doon. Tuloy, oh. So again, no? Wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na ang mga... Kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Eh, magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi, si Senator Marcoleta abogado. Abogado na yun o sino pang abogado? Ang tanga mo. Malaking insulto yan sa mga abogado. Lalo na kay Marcolita. Kahit sabihin mo, hindi si Marcolita ang pinatamaan mo. Si Marcolita yung nakaupong Blue Ribbon Committee. Huwag mo kaming gawing itbulaga dito. Huwag mo kaming gawing iskol bukol. Malaking insulto. Hindi wag na lang mag-abogado pala. Wala na lang abogado. Total magaling naman pala ang hindi abogado. Wala tayo sa kalingkingan ng mga abogado tuta-suto. Malayong-malayo tayo. Yung mga abogado, nag-aral yan eh. Ilang taon yan nag-google. Puro batas yung nasa utak ang mga yan. Tapos nag-take pa ng bar exam. Ikaw, nag-aral ka ba ng abogasiya? Nag-take ka ba ng bar exam? Ikaw, yung tuta mo rin na si Lacson, pareho kayong mga tuta, nag-aral ba kayo ng abogasiya? Wala. Zero kayo sa batas. Wala kayong mga alam. Kaya kailanman hindi po pwedeng sabihin ninyo na mas magaling ang hindi abogado sa mga abogado. Malaking insulto po yan sa mga nag-aaral ng batas. Ikaw magaling ka? Okay, ninam talaga. Oh. Tuloy, oh. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? So, nilahat mo na lahat ng abogado. Yung mga kampi mong abogado, mas magaling pa talaga dyan si Lacson. Diyos ko. Investigador si Lacson, magaling. Paano? Walang alam sa batas. Ang pinag-uusapan dyan, batas. Dahil kayo ay mambabatas. O sino mas magaling? Di sana nag-National Bureau of Investigation na lang, director itong si Lacson, huwag mo na gawing senador. Animal mambabatas, oh. Di ba? Now, again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this case, na I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter. And it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning.
That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request was go back to the Senate. Ay sabi ko maganda. If that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. Ano? And then also, to be fair to the OSAHA, every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa, mayroon tayong sa Pasay City Jail, si Balad ba yun? You don't need to have an OSAA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a legal custody. Yun ang importante ron. So hindi kailangan nakabantay OSAA doon. Now, if you want to change the rules, then you propose some amendment to the rules na gusto niyo OSAA nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, maraming nabanggit kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, kung natatakot sila sa kanilang security, bilyon-bilyon ang pera nila Ang dami nilang pwedeng bayaran security guard No? Kahit 1,000 security guard kaya nila Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, kung hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Ang tanga mo! Iskol bukol! Hindi yan issue kung may pira yan o wala, bilyonis ba yan, yung kayamanan ni Diskaya, ang issue dyan seguridad. Ang tungkulin po yan ng gobyerno, na yung isang tao na kumanta na may isiniwalat ay ma-secured ang buhay. Kasi pag namatayan, hindi na natin matutumbok kung sino yung mastermind at demonyo dito sa flood control. Nakatakot-takot na trilyones. Ang tanga ng isus ko Ginoo, sarap mo kurotin, iskol bukol ka. Walang alam talaga. Sa totoo lang. Ang alam nila, galit sila sa mga Duterte. Ang alam nila, gusto nilang sirain ng mga Duterte. Yun ang alam. Pero, putang na kahit sa ibang bansa yan, guys, pag mayroong ganyan, kumakanta, at may mga ikinanta, automatic yan under custody yan ng gobyerno. At protektahan po yan ng gobyerno para hindi magurgor. Hindi naman sinabi na hindi sila mananagot. Ang gusto nating kunin dito at matumbok yung mastermind. Yung amo mo na sintambalos-los na ginagawa kang tuta, yun yung matumbok natin. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Ulul! Ginagawa mong tanga yung mga abogadong mga senador? Nasasabihin mo na hindi kayo pinatamaan. Kung sinong pinatamaan mo, hangin? Los mo. Wala. Kumakambyo ka na kasi kino-corner ka, kinuyog ka, kaya ganyan ka na, hugas kamay ka. Pero hindi yan pwedeng tanggapin ng minority. Di ba? And then, state witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution So, it is not applicable to the Diskayas. At saka hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Yun ang sinasabi ng batas. Anyway, as I said, the Senate President has... Nika lang. Tanga, no? Anong sinasabi mo? Diskaya ang the most guilty?
Saan mo kinuha yan? Sa pagiging abogago sa School Bocal University? Puchik, guys. Ang kut-kutin ninyo, ang utak nito, kasing ubob ni Gadon. Paano magiging most guilty itong si Diskaya? Grabe, ang galing naman ng sindikatong ito. Sulong-sulo lahat. So, hindi most guilty yung kongresista. Hindi most guilty si Tambaloslos. Hindi most guilty yung DPWH sa ginagamit ng kasangkapan itong si kontraktor. Ang tangingot mo. Tandaan mo, Tito Soto, tuta Soto. Ang pundo ay nanggagaling sa Kongreso. Ang pundo, bago marilis, dapat yan, yung kongresista na yan, makakuha siya ng proyekto na nagbibigay si Tambaloslos at si Saldico. Doon papunta sa DPWH. Bago mapunta yung pundo na yan sa kontraktor, magbidding muna. Pag-bidding, ikaw na kontraktor, katuta ka ng kongresista, sasabihin ng kontraktor, ito kasing kwento ni Diskaya. Sasabihin ng kongresista, oo, ikaw magiging kontraktor ka. O ito, pahingi 25 to 30% na kickback. Sino ngayon ang mastermind? Yung ginamit? O yung nanggagamit? Oh, may kasalanan si Diskaya. Hindi po pwedeng takasan yan dyan. Pero kung ang pinag-usapan, pinaka-mastermind, pinag-usapan, pinaka-most guilty, hindi si Diskaya ang most guilty, kaya pasok siya sa Witness Protection Program. Ang most guilty, si Tambaloslos, Saldico, amo mong bugo ka. Grabe, School Bocal University, Has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, bagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Uy! Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hinihingi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Kwento mo sa pagong. Pag in-interview daw siya ng media, kausap daw niya taong bayan. Pag in-interview ka po ng media, kausap mo po si Tambaloslos, si Saldico, at si WM. Yan yung kausap mo. Yan maliwanag. So, ang ipinaglalaban po ni Tito Soto, parang lumalabas yung Senate rolls, binaliwala na ni Soto dahil sa or at with daw. With. O, ito, basahin natin. Yung sinabi niya kanina. Malinaw sa rules natin a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone. Alone daw. Oh. Alone or. Oh. May nakalagay daw na or. Alone or. Andoon yung or Oh. Or with the concurrence of the Senate President by either E1 detention order. So it's the Senate President has the power to do that. So ibig sabihin, gusto nang ipalabasin, merong alon nga daw, pero may or at with. Dapat daw, yung Senate President, meron dang kapangyarihan na gumawa sa ginawa niya kay Bryce Hernandez. Patay kang buklo ka. Yan yung pagkaintindi ng abogago galing sa School Bocal. Pero iba po talaga ang pagkakaintindi ng abogado na tunay kaysa abogago. Ito, niribat po siya dito ni Senador Alan Peter Cayetano at nagmistula siyang tanga dito. Pakinggan natin, Senador Alan Peter Cayetano, no? Ulitin natin. Niribat siya dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nagmukha siya ditong oplok at tangingot. Pakinggan natin, Senator Alan Peter Cayetano. President. What is the pleasure of the minority leader? Yeah, Mr. President, because I mentioned some of that, may I be allowed to interject? And then, of course, it is the pleasure of the Senate President if he wants to answer again.
The minority leader is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So, na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. Okay, let me go now to the Witness Protection Program. Let me first mention, I love the humility of the Senate President in the sense na sinabi niyang opinion niya yon, and of course the Constitution guarantees him his opinion. But let us remember, Senator Tito Soto before Monday gave the opinion of a senator. But after Monday, he's giving the opinion of the Senate President. There's a thin line between the opinion of the Senate President for the Senate and the opinion of Senator Tito Soto. Both are valid. He always studies. He always knows what he's talking about. But magkaiba po yun eh. Magkaiba yung dinidebate ko siya sa opinion niya at yung opinion ng Senate President bilang Pangulo ng Senado. So for example po, Mr. President, and let me address then Senator Kiko, although in a sense it's none of my business because he was manifesting that in the Blue Ribbon Committee. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung Section 17, Discharge of a State Witness. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po tayo doon. Correct. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. So let me make that clear ha. Kasi po ang nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila. First of all, I don't agree. Correct. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Tama. Di ba? Napakagaling naman ng Diskaya na pati BICAM, pati budget, pati everything. Sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila. Pero it is very much possible na may mastermind behind them. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, ano pa? Wawaw. Wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yon, ginagawa din ng Wawaw, maaring individual racket yon, maaring meron pong mastermind. Maaring nasa DPWH yung mastermind. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa Kongreso. Maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko po alam. Ito, nagiging ugag dyan si Tito Soto. Paano mo sasabihin ng the most guilty si Diskaya?
Ang pinaka-most guilty, kongresista yan, maniwala ho kayo. Ano yan, superpower, may superpower itong si Diskaya, matindi Sindikato, sinulo niya agad. Unang-una, wala siyang posisyon sa gobyerno. Kung kongresista siguro siya, pwede siya ang sindikato, lahat-lahat. Ang babaw talaga ng kukote itong si Tito Soto, no? Pampagulo dyan sa Senado. School Bocol University. At ginawa pong kakatawanan lang itong Senate. Bulilyaso kayo ngayon. Hindi pwedeng magiging most guilty dyan si Diskaya. Nagiging accessories. Ang pinaka-most guilty para sa akin, hindi man ako abogado, ay yung mga mambabatas. At tama dito si Senator Alan Peter Cayetano. Baka meron pa dyan, mas mataas pa sa mga kongresista. Meron pa. Kundi yung nakangiwi ang panga. Tuloy, Senator Alan. But assuming for the sake of argument, perception ng tao, ang perception po is not reality. Trabaho natin to find reality para mabago yung perception. So papakawalan po natin ang possible witness kasi tingin ng tao siya ang most guilty. So, halimbawa po kay Napoles, if there was someone most guilty, wag na natin habulin kasi tingin ng tao siya most guilty. Dapat kinabol natin. No? Ngayon, siya mukhang most guilty, siya yung nakakulong. What's my point, Mr. President? Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you, but you're my good friend. Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali kaya siya tinamaan. Pero tama na magdali siya. Bakit buhay Pag sinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Bakit po? Okay, number one, wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit po? Ghost Project, pinirmahan mo na may project So nagsinungaling ka na may project kasi wala Tito, ay Senador Alan Peter Cayetano, hindi ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling, kundi ang pinsan ng magnanakaw ay sinungaling. Pinsan ng IWMN, magpipinsan sila, mga sinungaling, mga budol. Tuloy po, Di ba? Ninakaw mo, hindi sa'yo yun. Pinalabas mo sa'yo, nagsinungaling ka na. So magkapatid po yun. Hindi nga magkapatid, it's the same person. So pagka nahuli, hindi ka agad aamin yan. Magsisinungaling muna yan. Hindi ako yan. There is a process and a time, and tama po si Senate President, tama po the esteemed Senator Kiko, dumaan sa proseso. Ang problema natin, ayaw natin sa proseso. Protection pa lang, sinasabi nila, papatayin sila. So pagka yan, binigyan mo ng protection, kasunod na doon, sandali lang, ano ba alam mo? Correct. So question, paano yan baka magsinungaling? Hindi po. Bakit? Sabi po sa Section B ng Section 3, Section B, his testimony can be substantially corroborated. On material points, So again, quoting Senator Lacson, may resibo. But quoting myself, hindi peke na resibo, hindi ghost receipts. So ibig sabihin po, pagkatapos mo bigyan ng proteksyon, papupuntahin mo ngayon sa DOJ. Doon mo na pakakantahin. Correct. Doon mo na i-assess. Bakit importante to? Kasi pag nakita ng SIMS, nakita ng Wawaw na may kumakanta na, mag-uunahan na yan sa DOJ. Kumanta. Kung sino ang kakanta. Correct. Parang karaoke yan. Pag hindi pa naka-on at wala pang may hawak ng mic, walang gustong kumanta. Pag kinuha na ang mic at kinanta na yung My Way, agawan na sa mic yon. Correct. Habang walang kumakanta kung sino ang mastermind dito, wala, liligawin po tayo. Tayo, ngayon. Tama. I feel for the Senate President. If part of him feels we're wasting time, may I admit, Mr. Senate President, dear colleagues, part of me feels that we might be wasting time. Bakit? Instead of using this to find the mastermind. Senator Lacson, I appreciate what you've been doing. Having said that, let's go back to the rules. Pag binigyan mo ng protection ng mga diskaya at hindi sila magsabi
ng totoo, that can be corroborated in material points, i-discharge mo sila. Bahala sila sa buhay nila. Correct. Pero may mga techniques yan. Sa ibang bansa, yung kanilang Attorney General, DOJ, sasabihin yan, paano yan, kumakanta na? O kaya sasabihin sa diskaya, papakawalan ka namin, walang protection, pero ipagkakalat namin, sinabi mo na sa amin, ayaw mo lang pirmahin kung sino ang mastermind. So, you know, there are different techniques that are legal to ferret out the truth. Pero hindi naman pwede pong, sabi nga ni Senator Escudero pag binanggit ang congressman, hindi credible. Pag binanggit ang senador, credible. Pag binanggit 2022, papunta ngayong credible, hindi binanggit. I myself think dapat banggitin na 2016. Ba't banggitin nyo rin 2010 to 2016? Correct. Wala naman nagsabing graft free ang ng DPWH noong 2010 to 2016 Sa bayan namin, contractor, congressman, doon na uso yung sheet piling 2010 to 2016. Bago noon, walang sheet piling sa Taguig. Pero yung sheet piling na isa sa mga pinaka-corrupt ways of flood control, nangyari po to 2010 to 2013 or 2016. So let's get to the bottom of it. But let's follow the law. Yung state witness, malayo pa yon. So nung una ko nabalita, Tika lang, tuloy natin. So nung una ko nabalitaan kailangan state witness, I disagreed with Senator Marcoleta and went up to him and said, "Boss, baka magkaiba tayo ng opinion kung dapat si Diskaya." Pero tama nga siya, wala pa tayo dun, nasa protection pa lang Hindi pa natin naririnig kung anong sasabihin nila. Ngayon, kung, hindi ko na itutuloy, pero yung initials na lang, kung BS ang sasabihin sa atin, buisit sila. I-release mo sila ulit. Di ba? Pero paano po kung willing sila magturo? Last point. Iba po ang discharge of the accused to state witness. I think it was JV Hinlo sa Facebook na nagsasabing, remember, hindi all or nothing to. Pag state witness ka, hindi ibig sabihin, totally discharged ka na. Tama. Pwedeng halimbawa, imbis na 5 habang buhay na pagkakulong, 1 habang buhay na pagkakulong ka na lang. Ngayon yung sinasabing kailangan isoli yung pera, I agree with that. 100% dapat may restitution. 100% dapat ibalik. Sa Biblia nga, doble pa dapat ibalik. Ito lang po ang tanong. Wala sa batas yun Wala sa batas. That's a matter of public policy. So what does it mean? Patawag mo muna yung mga diskaya o anong willing nyong gusto sabihin. Okay. Makorroborate nyo ba? Ibig sabihin, meron bang resibo yan? So sinabi mo, eto binigyan ng 30%, nasaan yan? Kasi hindi ko na po babanggitin ngayon Or babanggitin ko na po ngayon. Sa Taguig, may project po ang mga diskaya. Open bidding Pero kung hindi ako magkakamali, sa Pasig, meron din pong project ang mga diskaya. Both kay Mayor Vico sa City Hall at both sa And siya pa nga nagsabi nun, kung hindi ako nagkakamali This is not an expose. I'm just telling you as a fact. And I'm looking at when tong mga project na to. So far, wala pa kami nakikitang ghost. So far, may nakikita kami. Maganda pagkagawa, okay or pangit, pero subcon daw. Hindi ko alam. Of course, malicious yung pagka-post. Malicious, mali na delicious. Malicious. Kaya pinagpepestahan kasi pag sinabi 1 billion in 3 years, Taguig has 1% of the population of the Philippines. We have 1.3 million people, almost 1%. Taguig is one of the biggest income earners of the Philippines. So ang infra ng Taguig is between 7 to 9 billion. So sa 7 billion a year, in 3 years, 21 billion. Ang 1 billion mo, wala pang 4%. Ang Taguig used to be underwater for 3 months. Pag umulan ng December or November, hanggang January na yon. Awan ng Diyos, hindi masyadong bumabaha ngayon. Very minor. So what's my point? Imbestigahan niyo po kami.
wag nyo pong i-exempt ang kahit anong city. Wag nyo i-exempt si Alan Cayetano. Wag nyo i-exempt ang congressman namin. Wag nyo i-exempt yung kapatid ko na dating mayor. Wag nyo i-exempt si Vico Soto. Wag nyo i-exempt si Joel Villanueva. Lalong nyong wag i-exempt si Jinggoy Estrada. Wag nyo i-exempt ang mga congressman. Pero bakit? Sandali lang. Nagsalita ka, Diskaya, bawal ka na. Pero ikaw, Bryce, dahil senador binanggit mo, sige, sabihin mo lang kung saan mo gusto, doon ka na magstay. Hindi ata tama po iyon. No? So, ganun din ang hamon ko sa DPWH. Para kuman kapatid, yung bagong sekretary, hinahamon ko siya na saan na ang listahan ng lahat ng projects, ng lahat ng 15, para isang posting na lang tayo. Hindi yung parang nachismis ka na magse-Senate President ka, biglang may lalabas na listahan. O, nachichismis si Lito, nakikipag-usap sa akin, baka may lumabas na listahan sa'yo. Pinag-uusapan namin yung paborito kong Maha Blanca ba tawag doon? Na dinadala niya, tibok-tibok pala, tibok-tibok. So Mr. President, I understand the stress. Bagong upo ang majority, the country is in turmoil in sense of finding an answer, but there are rules we have to follow. So, mahaba pa to, pero witness protection program, doon pa lang po sa protektahan. Marami siyang pera, may security. So, kung napatay siya, we will never know. We will never know who the mastermind is because Correct. a simple sulat order na please protect them. Protect them, give them 48 hours. Pag hindi sila nagsabi kung sino. Pag sila nagsabi, pero BS ulit yung sinabi nila, di-discharge natin. Grabe, ang galing ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Utak gamitin, Tito Soto. Nandyan na nga eh. Inihain na ng tao yung kanyang sarili, magsasabi. Tinanggihan pa natin, ayaw pa natin protektahan. Tama. Kung may mangyayaring hindi maganda, magurgor. So, sino yung hahanapin natin na magsasalita? May lead na eh. Ang problema, dinidiscourage mo, ginagawan mo ng kwento, issue, sinasabi mong sinungaling kasi kalaban ng pamangkin mong si Vico Soto, ang tangingot, nagiging itbulaga talaga, walang kwenta. Tuloy, Senator Alan Peter Cayetano. Number 3. Hindi po kami ang nag-request ng meron pong taga Office of Sergeant at Arms. Pinapaliwanag namin na sinabi na pag may nangyari sa kanila pag dito sa Senate, yung perception na sumusunod tayo sa witness. Ang majority ang sumagot ng may legal at may actual or physical custody, pero parating under OSAA yan at yung OSAA masusunod. Hinahanap ko yung transcript kung okay, anyway, hinahanap ko kung nabanggit na meron taga-USAA doon. Pero nabanggit ko, I know, wag na tayo mag-ubos ng oras to look at the TSN. Ang concern namin, sinong magko-coach o kakausap sa kanya doon. Don't worry, mahigpit ang rules, di ba? Tapos nandun ang USAA, wala nga yung USAA doon eh. So yun ang point namin. Hindi po namin criticize ang USAA, hindi namin nahanap, pero napakabigat ng ano na to, ng mga allegations dito eh. Correct. So yung integrity ng witnesses napaka-importante. Opinion, I agree with you, Mr. Senate President. Dapat hindi dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo devious, ibig sabihin makademonyo yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na mag-ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito, hindi kami sa minority. Correct. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado, wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority, pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo.
Siyam na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Hala, Okay. patay tayo dyan. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabing may plot. Alam niyo po, kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? So tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority, sinong tanga na magkuku, tapos i-announce, tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Tama. Di ba? Wala naman magkuku, tapos i-announce, tapos sasabihin na meron. Siyempre, lahat tayo may supporter, kinikilig yun. O ilabas natin bukas na si JB Ejercito ang magiging Senate President, kikiligin po ang mga supporter ni JB Ejercito. Ilagay po natin na si Jinggoy Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President, di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility, dahil alam nyo to, you offered me the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging Secretary ay Justice Committee si Leila de Lima, na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte, plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and it was good for the country. Panay Mindanao. But yun yung cost. Oh, it was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Chis Escudero. So, humanap ng ibang kandidato. And I think, at this time, Senator Soto has a role to play. And he is Senate President. Diba? So, if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Ang hirap maging independent po ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Huwag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that Senator Lacson said, tuloy yung hearing. Nako, yari dito si Soto talaga eh. Yung banat niya kay Lito Lapid, may laman yun. Tingnan mo ha, siyam sila, no? Siyam itong minority. Ang sabi niya, kung gusto mo Pinono, magiging Senate President, sumama ka sa amin para 3 na lang ang hahanapin namin. Yung 3 hahanapin, madali. Tandaan nyo, may kapatid siya. Si Pia. O 2 na lang. Sino yung 2 na po pwedeng mahatak at magiging Senate President ito? Yung 2 Villar. Yung magkapatid na Villar. Pwede pa si JB Ejercito. Wala na. Agaw-agad, Tito Soto. Tuloy po natin. Let's focus. May mastermind dito. Correct. Yung mastermind ang kailangan mabunyag. Bakit? Kasi kung hindi uulitin. Pangalawa po, may kultura. Naging madali sa mastermind kasi kultura nating corruption. Sa maraming paraan. So, Mr. President, I beg to disagree that hindi nasunod ang rules. But we're starting out. And our plate is full. Sa minority, we have a nation-building agenda. We plan to participate sa budget hearing. Sinabi, wala ng flood control funds. Some want it sa feeding program, some want it sa education, some want it in different programs. So we'll all be busy here, but we have to establish. So what do we do now? I do not know the pleasure of Senator Jinggoy or the pleasure of the chairman of the Blue Ribbon Committee kung siya hold. But as of now, hindi natin nire-reverse ang plenary sa Pasay City Jail. If you ask me to vote, ako gusto ko dito. Kasi hindi naman penalty ang contempt in the sense na gano'n, no? But
But Mr. President, hindi naman pwedeng magbobotohan tayo dito sa plenary tapos i-reverse ng kung sino man. Correct. Grabe. Palakpakan. Ang galing ni Senador Alan Peter Cayetano. Matatalino yung minority, no? Matatalino ho talaga sila. Marcolita, Alan Peter Cayetano, pareho palaban, matatapang. Balikan lang natin yung ipinaglalaban ni Soto na or at with. O, ito yung sagot ni Senador Alan Peter Cayetano. Recap lang. Sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, may be designated by the committee alone. Alone, ibig sabihin po yung committee lang. So, ibig sabihin, si Senate Blue Ribbon Committee lang ang magde-decide doon sa contempt order nila. O si Senador Marcolita. Ano yung with? Kasama with concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay na or the Senate President. Walang lagay na or Senate President. So gumagawa ng kwento lang itong si Tito Soto. Tuta Soto pala, Tuta Soto. So yung ipinaglalaban niya na or, wala po yung or, with lang, with kasama, with concurrence of the Senate President. Pero ang ibig sabihin ng alone, yung committee, yung chairman. Tuloy natin. So you ask all the lawyers here, they will tell you. Ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po yung committee or the Senate. Ibig sabihin pala, yung contempt order, yung decision ng Blue Ribbon Committee Chairman, pwedeng dudulog o sa kay Senate President Tito Soto or pwede rin hindi. Option po ng chairman. Ito yung or na sinasabi ni Tito Soto is called Bocol University. That's why if you go to the last paragraph, or the order may be lifted by the chairman with the concurrence in the Senate President. The Senate President cannot lift. Paano yan, Tito Soto? Nagmukha kang tangingot. Kaya Senador Alan Peter Cayetano, may mastermind yan. Hindi kaya yan diskaya. Grabe naman talaga yan, napaka-imposible. Tinutumbok na natin yung mastermind eh. Kahit sino pong Poncio Pilato kausap po natin dito, hindi ho po pwede na sasabihin ho nila ng pinaka-mastermind ay diskaya. Walang ganun eh. Lumalabas ang mga diskaya, sila yung accessories of the crime. Kasabwat, DPWH, ang pinaka-pinuno dito, pinaka-mastermind, pwede kongresista, at hindi ako naniniwala sa Senado eh. Kasi ang proyekto nanggagaling sa congressional project budget. Doon po yan ang gagaling eh. Paano mo sasabihin na senador, kongresista yung nagbalangkas ng budget na sa kanila yung insertion eh. Budget insertion. Nasa kanila nang gagaling yung small committee. Yan si Martin Romualdez at Tambaloslos. Kung mayroon pang pinakaulo dito kay Martin Romualdez at Tambaloslos, wala nang iba singiwiim na ngayon naguhugas kamay na at naghanap na ng masisisi at malamang sa malamang ang magiging collateral damage dito ay si Saldico at Martin Romualdez malamang. Kasi mukhang meron na akong naririnig na papaimbestigahan daw kasama si pinsan eh. Hindi daw sasantuhin ni Ngiwim. Itong si Saldico at si Romualdez, sana totoo. Sana walang sarswila. Pagkatapos po ng banata na yan sa plenaryo, nagkasuguran naman. Dahil nasaktan si Tito Soto sa Itbulaga na remarks ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasaktan siya dun eh. I-play lang natin konti yung remarks ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Para maganda masundan natin. Oh, ito. Which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President. And we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership, the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority
Mhm. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Mhm. Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Correct. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President. Ayan, gimmick. Hindi tayo nagiging noon-time show dito. Hindi tayo noon-time show dito sa Senado. Itbulagaan lang. Kaya, nagmaktol si Tito Soto sa plenaryo. Nagkasuguran. Kasi ang dami nang sinasabi ni Tito Soto. Hindi daw talaga siya tuta ni Martin. Kuting lang, kuting. Tingnan mo ito. Pakinggan natin yung ano nila, kung ano dito, suguran. Masakit na nga po niya. Masakit din ang sinasabi mo. Ba't kinabagit na ito nung time show? Hindi pa rin palasan ko. Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan nun yung time show eh. Huh? Sa totoo lang siya. 6 years eh, kesa sa atin dito. Yung pinupost nila doon na ginagawa ka na tuta ni Martin, sakit sa akin yun, sir. Hindi. If you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga. Nakita lang ginawa kang tuta ni Martin. Masakit sa amin yun. Kahit na minority kami. Miyembro kami ng Senado. Kung kaya ko utusan ni Martin. Oh, lol. Tuta daw niya si Martin. Maniwala kayo. Yung Martin na tuta ngayon. Masakit daw sa kanya yung itbulaga remarks. Putangin na. Ito na, malaking insulto na naman ito sa mga senador. Ano sabi niya? Mas marami pa daw natulungan yung itbulaga kaysa kanila, mga senador. Ang tanga naman ninyo, mga senador. Kung payag kayo sa sinasabi ni Tito Soto, na mas marami pang natulungan yung itbulaga, kumpara sa inyo yan, buwisit, wala pa lang ang mga kwenta mga senador. Bakit ka nagsenador pa, Tito Soto? Los mo. Pakinggan muna natin ang balitang ito kasi nagkabuisita na ho sila. Inalmahan ng minorya sa Senado ang pagbalik kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa detention facility ng Senado mula sa Pasay City Jail. Hirit nila, bakit nila nasunod umano si Hernandez? Nakatutok si Mav Gonzalez. Naka-bulletproof vest at naka-face mask si dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP at PNP nang humarap sa pagdinig sa Pasay RTC Branch 112 para sa inihain niyang petition for writ of amparo. Hindi pa tapos. Mahabang labanan pa. Okay? Bakit transfer siya sa Senate? There was a consensus between parties. Matatanda ang unang nadetine si Hernandez sa Senado matapos i-cite in contempt ng Blue Ribbon sa investigasyon nito sa flood control projects. Pero matapos humarap sa pagdinig ng Kamara, dinala siya sa PNP Custodial Center dahil sa pangamba raw sa kanyang seguridad. Matapos niyang idawit sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa flood control kickbacks. Pero inalmahan ito ni Estrada na nagmosyong ilipat sa Pasay City Jail si Hernandez, bagay na inaprubahan ng plenaryo. Sa sulat naman ng legal counsel ni Hernandez kanina, umapela sila na ibalik siya sa Senado. Ngayong may bagong tiwala raw sila sa ilalim ng liderato ni na Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson.
Kung payagan daw nila si Hernandez na manatili sa Senado, patunay ito na handa ang Senado harapin ang mahihirap na katotohanan. Agad inaprubahan ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasahang haharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Hirit naman ni Senador Villanueva, weird dahil plenaryo ang nagdesisyon na ilagay siya sa Pasay City Jail. Si Bryce na naman aniya ang nasunod. Dagdag ni Senador Rodante Marcoleta, Blue Ribbon Committee lang ang pwedeng magtalaga kung saan i-detain ang isang witness na cited in contempt. Hindi ako pala away. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Pambihira, no? Lumalabas pa si Bryce Hernandez ang nasunod, hindi yung senador. Sito, lo mo. Dagdag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tila naging VIP witness si Hernandez. Yung oras ay nagugol din doon sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP etong si Assistant DE Bryce na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail, pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Paano siyang nasunod sa PNP custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya nga yun eh. Di ba? So it's maling opinion. It's their opinion. Tuta ka lang, Tito Soto. Lumulusot ka na naman, kitang-kita na, halatado ka na. Kailangan mapalitan ka ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil wala kang ginawang matino dyan sa Senado. Puro kalukuhan at puro pagsasamba kay Tambaluslos. Isa kang dakilang tuta ni Tambaluslos galing sa School Bocol University. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.